Kanya. Dahil hindi lang po 3 araw ang nalagpasan namin ng anak ko. Magpas po kami ng 2 weeks at talaga pong yung doktor namin napapailing po dahil nga po hindi niya alam kung paano pa ako nakakatagal ng ilang linggo na patuloy ang pagtagas ng tubig ko. So dumating po yung malapit na po yung operasyon ko. Mga 5 days before po na operation ko, dumalaw po sa akin yung mga taong nakaalitan ko. At tulad po ng hiniling ko kay Lord, nagkapatawaran po kami, humingi po sila ng sorry sa akin. At naging maluwag po talaga yung dibdib ko bago ako operahan. So nung nandun na po, nung tumating na yung time na sabi po ng doktor sa akin na 24 weeks na, kaya safe, hindi po malaki yung chance pero pwede nang maoperahan yung anak ko dahil ala na pong itatagal dahil wala na pong tubig. Gagawin na po nila yung operasyon. So inulit na naman po nila sa akin na kahit nga daw po maoperahan ako at mailabas ko ng maayos yung anak ko, wala pong kasiguraduhan kung mabubuhay siya dahil nga po hindi pa siya matured at hindi pa siya well-developed. Malamang paglabas niya, mawala na siya. O ilang oras lang bibilangin, araw o linggo. Wala pong makakapagsabi. At para naman daw po sa akin, dahil inulit po ulit sa akin na dahil nga po patuloy pa rin po yung bleeding ko, wala pong kasiguraduhan. At sinabi po sa akin na 50-50 po. 50 ang chance na maging maayos ang kalagayan ko at 50 ang chance na magtuloy-tuloy ang bleeding ko habang ang operasyon ko at matagay ako sa critical na condition at sa ICU daw po ang diretso ko. Sabi po ng doktor ko. So, nung time po na sinabi na yun sa akin, pagkatapos po nun, sabi, magre-ready na daw po. So, nakapag-ready na po. Tapos bago po ako pumasok sa hinatid na po ako ng asawa ko, sabi ko, hintayin mo ako. So, pagpasok ko pong ganyan sa operating room, nag-pray po ali ako. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Alam ko po na nakabantay kayo sa amin. Iligtas niyo po kami ng baby ko. Bigyan niyo po ako ng lakas na loob na kakailanganin ko at samahan niyo po ako sa operasyon kong ito. So pagpasok po namin sa operating room, habang po ongoing yung operation, nakaramdam po ako ng unti-unting paninikip ng dibdib na para po talagang nawawalan ako ng hininga, na para po yung naramdaman ko po yung nawawalan po talaga ng hangin. So, nung mga oras po na naramdaman ko yun, tinawag ko agad si Lord. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako, hindi ako makahinga. Sabi, bigyan niyo po ako ng hangin. Talaga po, pagkabanggit ko ng mga salita niyo, talaga po, biglang gumalang po yung hangin, talaga po nakahinga ako. At sa beses po nangyari na 3 beses ko rin po tinawag ang pangalan ni Lord, pero hindi po niya ako pininggo. Sinamahan niya po kami at safe nga po na natapos yung operation namin ng anak ko. So, dinala na po ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Kinabukasan po, dumating po yung nurse at sinabi po sa akin na anytime na gusto kong dalawin yung anak ko, pwede na. Bago po mangyari yon, may pinakita po sa akin picture yung anak ko dahil nga po lahat ng nanganganak binibigyan ng mga ospital ng picture ng baby nila para sa souvenir na yung paglabas ng baby. Nung makita ko po yung picture ng anak ko, hinawi ko po dahil hindi ko po kaya makita yung itsura niya. Tapos napuntahan ko po siya sa NICU. Na makita ko po yung anak ko. Talaga po wala akong nasabi sa nurse dahil magulgol na lang po ako. Dahil iyak po ako ng iyak dahil hindi ko po alam po ang mararamdaman ko sa sobrang sakit po. Na napakaliit po niya. Hindi po baby yung nakita ko, kundi fetus. Sabi ko, hindi pa siya baby, fetus pa. Sabi ko, gano'n. Tapos, may kukumpara po yung laki ng anak ko. Ayoko man po yan, pero totoo po na may kukumpara yung laki niya sa isang bagong panganak na papi. Na ang nipis-nipis ng balat na makikita mo yung mga ugat niya, pati yung dugo niya. Sa sobrang dami po ng nakakabit sa kanya, tapos ina-explain lang kami ng doktor na kahit na nandyan siya, 24 hours ang critical na kondisyon niya, hindi natin alam kung kailan siya bibigay. Pagkatapos po ng 24 hours, hindi pa rin daw po alam kung ilang araw
Basta po hindi lang kami inibigyan ng chance na kumapit na pabubuhay si Angel. So, nung mahawakan, sabi po nung nurse ko na kung gusto kong hawakan, pwede ko daw pong hawakan yung baby. Nung hinawakan ko po yung anak ko, ang una ko pong ginawa ay magdasal. Sabi ko, anak, mag-pray tayo. Sa pag-pray ko po na yun na nagpasalamat ako kay Lord dahil tunay nga na napaka-puti niya dahil niligtas niya kami sa operasyon. At kahit na sa dami ng hirap na pinagdaanan namin, lagi siyang nandun para gabayan at protektahan kami. Sinabi ko din sa prayer na yun na, Lord, alam ko na walang malubhang kasakit na hindi mo kayang lunasan. Itinataas ko sa iyo ang anak ko. Ikaw na ang bahala sa kanya. Alam ko na hindi mo kami pababayaan. At araw-araw nga po na sa pagdalaw namin sa anak ko, marami pong naging problema. Nandiyan po yung sinabi sa amin ng doktor na dahil nga po sa ilang linggo kung maano yung tubig, yung panubigan ko, na-damage po ng sobra ang lungs niya. At wala po talaga siyang kakayahan na huminga mag-isa. Hindi po alam kung kailan tatagal yung respirator niya sa bibig. Pwede pong habang lumalaki siya, mag-develop yung lungs niya at matanggal yun. Pwede rin po na habang buhay na lang siya naka-respirator. Sinabi rin po sa amin ng doktor na nagkaroon siya ng slight na brain hemorrhage. At malaki ang possibility na magkaroon siya ng ng problema sa pag-iisip. Magkaroon siya ng mild cerebral palsy or permanent brain damage. Lahat po yun masakit para sa isang ina na marinig. At sa panahon, talagang hinang-hina po ako. Talagang kay Lord lang ako lumalapit. Iniiyak ko sa Kanya lahat ng sakit na nararamdaman ko. At pagkatapos ko naman pong gawin yung talagang parang panibagong lakas na naman ang binibigay sa akin ni Lord para harapin yung mga panibagong mangyayari sa buhay ko. Marami pong nangyari. Katulad ng nagkaroon din po siya ng tatlong sa mata po niya ng laser treatment. At kahit nga daw po gawin yun, walang kasiguraduhan kung makakakita si Angel. Pero dahil po nanaligaw ko kay Lord, nanalig kami na pagagalingin siya ni Lord, nakakita po si Angel. Nakakita po siya ngayon. Natanggal po lahat ng mga aparatos na nakakabit sa kanya. Nakakahinga po siya ng sarili niya. At halos lahat po ng sinabi ng doktor, hindi po nagkatotoo. Tunay nga po na napaka-makapangyarihan ni Lord. At tunay po na wala pong posible sa Kanya. Lahat po ay posible sa ating Lord. Sa ngayon po, malaki na po si Angel. Nasa bahay na po kasama namin. Hindi ko po siya kasama ngayon dahil hindi pa po siya pwedeng ihalubilo sa maraming tao. Dahil nga po, maliit siya. Madali siyang makasagap ng biking, pero alam ko na malapit na isasama ko siya every Sunday kapag nagsisimba kami. At nalialam ko na siya sa Lord. Dahil parang po talaga siya kay Lord. Thank you po.